Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagulat si Liana na matanawan sa dulo ng pasilyo ng bahay ampunan si Dylan. Seryoso itong nakatitig sa kanya at may kung anong emosyon ang nakapaloob sa mga mata nito. Kararating niya lang sa bahay ampunan at tinulungan niya ang mga volunteers na maglinis. Itinali lang niya pataas ang kanyang buhok. Simpleng t-shirt lang din ang suot niya at nakakupasing pantalon lang. Dylan? Sambit niya sa pangalan ng kaibigan. Anong ginagawa mo riyan? Bakit nakatayo ka lang dyan? Lumapit ka nga dito at tulungan mo ako maglinis. Malapad ang pagkakangiti niya rito. Nagtaka siya kung bakit hindi gumagalaw sa kinatatayuan si Dylan. Ibinaba niya tuloy ang hawak na walis at ikiniling ang ulo upang sipatin kung okay lang ba ang binata. Napaurong siya na makitang humakbang ito patungo sa kanya. Malalaki ang hakbang nito. At pakiwari niya ay gusto na nitong liparin ang distansyang nakapagitan sa kanila. Ano ba nangyayari rito? Okay lang ba ito? Nagkaroon ba ito ng problema sa pamilya? Ang huling maalala kasi niya ay ipinatawag ito ng ama at mukhang seryoso ang pag-uusapan ng mga ito. Nagulat pa siya nang bigla siyang yakapin ng mahigpit ni Dylan. Napaawang naman ang mga labi niya. At saglit siyang natuod na lang at hindi nakagalaw. Ang dalawang kamay niya ay nakalagay lang sa magkabilang gilid niya. Hindi niya alam kung yayakapin ba niya ito o hindi. Nalilito siya na nagtataka. Halo-halo na ang emosyon niya. Maya-maya ay marahan na niyang tinapik ang likod nito. Dylan, okay ka lang ba? May problema ka ba? Malumanay niyang tanong dito. Umiling ito subalit hindi niluwagan ang pagkakayapo sa kanya. Damang-dama niya ang higpit ng pagkakapulupot ng mga kamay nito sa katawan niya at ang paglapat ng isang palad nito sa likod ng ulo niya. Ang baba nito ay nasa tuktok ng ulo niya. Tapos ay yumuko ito upang patakan ng halik ang ulo niya. Dylan, pwede bang bitawan mo muna ako? Pero hindi niya mahanap sa puso niya ang lakas na itulak ito papalayo. Hindi rin naman siya nakaramdam ng pangingilabot kahit na tinamnan nito ng halik ang tuktok ng ulo niya. At kahit mahigpit na mahigpit ang ginagawa nitong pagyapo sa kanya ngayon. Nahanap ka rin namin sa wakas. Hindi kami tumigil sa paghahanap sa iyo. Hindi kami tumigil, Liana. Hindi kami sumuko. Sina Papa at Mama, hindi sila nawalan ng pag-asa na isang araw ay mabubuo ulit tayo. Hindi niya ito maintindihan. Ano ang ibig nitong sabihin? Bakit nabanggit nito pati ang mga magulang nito? Ano ang koneksyon ng pagyakap nito sa kanya, sa mama at papa nito? Mag-usap nga muna tayo. Ipaliwanag mo sa akin kung ano itong ginagawa at sinasabi mo sa akin ngayon. Nag-atubay li itong bitawan siya. Pero hinawakan naman nito ang magkabila niyang balikat at tumingin sa mga mata niya. Liana, sumama ka ngayon sa akin. Kailangan mong sumama sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat-lahat. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Saan tayo pupunta? At anong katotohanan? Tanong niya nag-aalinlangan. Basta sumama ka lang sa akin. Mamaya ko na sasabihin sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Magtiwala ka lang. Alam kong nararamdaman mo naman na wala akong masamang hangad sa iyo, hindi ba? Totoo naman iyon. Sa pulpa lang ay magaan na ang loob niya kay Dylan. Parang nakahanap siya ng taong nakakaunawa ng husto sa kanya. Tila may hindi nakikitang lubid ang nagdudugtong sa kanilang dalawa. Palagi itong nasa tabi niya. Palagi nitong sinisikap na proteksyonan siya
Nahuwag siyang maging malungkot at pagaanin ang loob niya, lalo na noong mga panahong nasasaktan siya sa piling ni Christian. At nang magdesisyon siyang sumuko na at bumitaw na, sinusuportahan agad siya ni Dylan. Mas ito pa nga yata ang nagalit kay Christian, kahit siya iyong nasaktan. Hindi siya nito iniwang mag-isa mula na magkakilala sila. Ngumiti siya at tinanguan ng binata. "Sige, sasama ako sa iyo." Nagliwanag naman ang mukha nito at gumuhit ang malapad ng ngiti sa mga labi ng kaibigan. Ginagap nito ang kamay niya at mahigpit iyong hinawakan. Habang binabaybay nila ang kahabaan ng pasilyo patungong exit, ay nadaanan pa nila si Melissa. Napakunot noo ito at napatingin sa kanila. "Oh, saan kayo pupunta?" Tanong naman nito. "We're going to take off the day. May pupuntahan kaming mahalagang lugar." Si Dylan naman ang sumagot. Tumaas naman ang kilay ni Melissa at napatingin ito sa kanya. Nagkibit-balikat lang siya at nginitian ng babae. Nang nasa labas na sila ng bahay ampunan at binuksan na ni Dylan ang pintuan ng passenger side ng kotse nito, para makapasok siya ay bigla na lang dumating si Christian. Napansin niya agad ang pag-iigtingan ng linya ng panga nito. Hinagilap nito ang kamay niya at kinabig siya papalapit dito. Sa biglang pagkabig nito sa kanya ay hindi niya magawang ibalanse ang sarili, kaya napasubsob siya sa dibdib nito. "Christian, anong ginagawa mo rito?" Sinubukan niyang itulak ito papalayo sa kanya. Subalit mahigpit pala ang pagkakayapos nito sa kanya, na parang natatakot itong kapag pinakawalan siya nito, ay hinding-hindi na siya nito makikita pa ulit. "Pakawalan mo si Liana, Christian." Matigas na sikmat dito ni Dylan. "I don't want to." Pagmamatigas naman ni Christian. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang pagtikom ng kamao ni Dylan. "Let her go, or else..." "Or else what?" Nag-aaway na naman ba ang dalawa? Baka magpang-abot pa ang mga ito. Nasa labas pa man din sila ng bahay ampunan. Napaigtad siya nang hinawakan ni Dylan ang isang kamay niya. "Ibigay mo sa akin si Liana." "Bakit ko ibibigay sa iyo ang asawa ko?" "Asawa?" Umalpas ang mapang-uyam na tawa mula sa lalamunan ng binata. "Nahihibang ka na yata o pinapaniwala mo lang ang sarili mo na mag-asawa pa rin kayo? You are pathetic. Do you know that? Pathetic, Ashul." "Sure, I'm pathetic. Sure, I am Ashul. I'm okay with that. Basta lang manatili sa akin si Liana." "Gago ka pa lang talaga eh." Binalingan siya ni Dylan. "Liana, hindi ba wala nang ginawa ang gagong ito kundi saktan ka, ang damdamin mo? Hindi ba puno na lang ng pasakit ang binigay niya sa'yo? And isn't this Ashul in love with Liani?" Tumango naman siya. Dahil totoo naman, kaya nga nag-file ng annulment si Christian para mapakasalan nito si Liani. Para makapiling na nito ang babaeng gusto naman talaga nitong makasama habang buhay. Oo, si Liani. I don't want her. I don't love her. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Christian. Dama niya ang bahagyang panginginig nito. "It's you that I want. It's you that I love, Liana." Kumpisal naman ito sa kanya. Natigilan naman siya sa narinig dito. Tama ba ang naririnig niya? Sinabi ba talaga nitong siya ang gusto nito? Na siya ang mahal nito? Nagpakawala sa mababang tawa at ipinagitan ang dalawang kamay sa gitna nila na Christian upang magkaroon ng distansya ang mga katawan nila. Tapos ay kusa na niya itong itinulak papalayo. Nang mag-angat siya ng mukha ay nakita niya ang pait sa mga mata nito. Pati dahil sa pagdistansya niya rito. "Christian, huwag ka nagbibiro ng ganyan. Bawiin mo yung mga sinasabi mo." Mahina lang ang boses niya, pero malamlam ang kislap sa kanyang mga mata. "Seryoso ako, Liana. I want you back." Hayag nito sa damdamin nito. Gumalaw ang bula ng mga mata niya
Salita niyang pinagmamasdan ang mga mata nito. Christian, okay na tayo ngayon, hindi ba? Okay na tayo sa ganito, na magkaibigan tayo. Nang ibaba niya ang tingin ay nahagip ng mga mata niya ang panginginig ng mga kamay ni Christian. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ka naniniwalang mahal kita? Tanong nito sa kanya na basag ang boses. Humugot siya ng malalim na paghinga. Pinuno ng hangin ang dibdib. Hindi ko alam kung gusto ko bang maniwala sa iyo o hindi kasi sobrang tagal ko nang inaasam na marinig yan mula sa iyo. Sobrang tagal kong pinangarap na sabihin mo yan sa akin. Nasabihin mo sa akin araw-araw, kahit sa gabi, kahit saan. Tuwing pipikit ako, tuwing imumulat ko ang mga mata ko, wala na akong ibang ginusto kundi marinig yan na mahal mo na ako. Pero tapos na, Christian. Tapos na tayo. Nagdesisyon kang tapusin ang pagsasama natin. Nagdesisyon kang alisin ako sa buhay mo. Kaya hindi ko alam kung gusto ko bang maniwala o hindi sa mga sinasabi mo. Ang mukha ni Christian ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Bagsak ang mga balikat nito at namumula ang mga mata nito. Mukha itong kulang sa pahinga. O wala na nga talagang pahinga ito. Nang lalalim maging ang mga mata nito. Ano nangyayari sa iyo, Christian? Nagulat siya nang bigla na lang itong lumuhod sa harapan niya. Napalingap tuloy siya sa paligid. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Napaungol naman si Dylan. Parang nakonsumi rito. Marahan itong hinablot ang braso ni Christian at pilit itong pinatatayo. Tapos ay malakas itong itinulak pa sandal sa gilid ng kotse nito. Umayos ka. Huwag mong ipahiya si Liana rito. Asik na galit naman ni Dylan. Lulugo-lugo lang si Christian. Tila hindi ito naririnig si Dylan. Dahil sa kanya lang ito nakatingin. Para itong sigaralyong nauupos na. Christian, umuwi ka na. Kay Liani. Aniya rito. Huwag na nating gawing komplikado ang lahat. Makontento na tayo kung ano na lang ang meron tayo ngayon. At iyon ay ang maging kaibigan mo lang. Gumuhit ang dubling sakit sa mukha ng lalaki. Kaibigan na lang ba talaga ang turing mo sa akin ngayon? Magsabi ka ng totoo. Kaibigan na lang ba talaga, Liana? Pilit nitong inaabot ang kamay niya. Pero itinulak yung papalayo ni Dylan. Kaya hindi siya nito maabot. Hindi siya nito mahawakan. Oo. Kaibigan na lang ang turing ko sa'yo. Hindi ba pumayag ka naman? Okay naman sa'yo, hindi ba? It's not okay. Babawi ako sa'yo. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ibubuhos ko sa'yo ang lahat ng oras ko. Gusto mong magkaroon ng pamilya, hindi ba? Ibibigay ko yun sa'yo. Gusto mong magkaanak tayo? Naaalala mo? Bibigyan kita ng maraming anak. Kahit gaano pa karami ang gusto mo. Maraming kung gusto mo. Natigilan naman siya. Ano bang binabalak ni Christian? Para gawin ang mga ginagawa nito ngayon. Bakit sobrang emosyonal ito ngayon? May nalaman ba ito? May natuklasan ba ito? Christian Williams, Liana doesn't need you anymore to achieve the family that she desire. We can provide that for her. Kami na ang pamilya niya ngayon. Biglang sabi naman ni Dylan. Gulat siyang napalingap dito. Si Christian naman ay nakatitig din dito at parang sinasabi ng mga mata nito na huwag nitong itutuloy ang gustong sabihin ni Dylan. Pakiusap, Dylan. Huwag. Samo naman ni Christian. Ano ang ipinakikiusap nito kay Dylan? May alam ba ang mga ito na hindi niya alam? Pumihit siya paharap sa kanyang kaibigan. Tuwid ang ekspresyon ng mukha nito. Determinado itong ipagtapat sa kanya ang bagay na ayaw mabunyag ni Christian. Liana, makinig ka. Tumunog ang cellphone nito. Kaya nabitin ang sasabihin dapat nito sa kanya. Ang kay Christian din.
at ganoon din ang sa kanya. Napilitan siyang tingnan ang cellphone at ganoon din ang ginawa ni Christian at Dylan. Naitakip niya ang palad sa tapat ng bibig niya nang mabasa ang headline ng articles na ipinadala sa kanya ng kung sino. Napasinghap din siya. CEO's annulment granted. Prominent figure, Chief Executive Officer, Christian Williams, officially separated from wife. So this is his creative way of letting her know about the annulment? Wika naman ni Christian. Nasa boses nito ang sakit. Yes, he's really creative, isn't he? Puno ng sarkasmo ang boses ni Dylan. Nakataas ang kilay nito kay Christian. Gusto niyang itanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng dalawa, pero hindi na lang niya itinuloy. Muli niyang binasa ang headline. Granted. Tanong niya, ang annulment, kailan pa? Tumango naman si Dylan. Nung nakaraan pa, hindi ba sinabi sa iyo ng nagpapanggap mong asawa? Hindi. At wala ring nabanggit sa akin ang abogado niya. Pinukol nito ng suyang-suyang tingin naman si Christian. Napatingin siya kay Christian. Nakayuko ito. Nasa semento na rin ang cellphone nito. Hindi niya alam kung nahulog lang iyon nang hindi sinasadya o talagang binitawan nito ang aparato nito dahil nanginginig na ang mga kamay nito. Your marriage has already been declared null and void, but your husband didn't want to tell you that. Patuloy na wika naman ni Dylan. Nagtatanong ang mga matang na patingin naman siya kay Christian. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na napagwalang bisa na pala ang kasal natin? Sinadya mo ba talagang huwag ipaalam sa akin? Na itago sa akin ang tungkol dito? Bakit? May pag-aakusa sa himig ng boses niya. Dahan-dahang nagtaas naman ang mukha si Christian. Gumuhit ang malungkot na ngiti sa mga labi nito. Kahit ang mga mata nito ay puno ng lambong. Bakit hindi ko sinabi sa'yo? Maybe because I was so afraid that I lost you forever if I did. Bakit? Because I was so stupid not to realize sooner that I love you. Nakabalate sa ekspresyon ng mukha nito ang matinding pagkalugmok. Nanginginig din maging ang mga kamay nito. Dahil halatang halata pa rin ang paginginig nito. Matiim niyang tinitigan sa mga mata si Christian. Huwag mong sabihin, mahal mo na ako. Ayokong marinig, Christian. Tumalikod na siya at akmang papasok na sa loob ng kotse ni Dylan. Pero hinagip naman ni Christian ang palapulsuhan niya. Halos magmakaawa na ito sa kanya. Liana, makinig ka sa akin. That's just a stupid emotion, Christian. Putol niya salita niya nito. Umiling naman siya kay Dylan na malapit ng suntukin sa panga si Christian dahil sa biglang paghawak ng huli sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong naman ng dating asawa. Love? Sambit niya rito. Love for you, it was just a stupid emotion. Iyon ang sabi mo sa akin noon. Napipila naman ito. And you told me that a stupid emotion will never have place in your heart. Kaya huwag mo na ulit sasambitin yan sa akin. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong muli pang magsalita. Iwinasiwas na niya ang kamay nitong nakahawak pa rin sa palapulsuhan niya. At mabilis na siyang sumakay sa loob ng kotse ni Dylan.